Sa bidyong ito, makikitang nilalagyan ng nagbabagang uling ang basong may lamang kape na tila ba ice cubes ang nilalagay rito. What? Pakinggan nyo ang tunog nito, parang tunog ng soft drinks o kaya ay parang nagpiprito o naggigisa. Ang kakaibang inuming ito ay ang sikat na Coffee Diyos o mas kilala sa tawag na charcoal coffee. Ngunit dahil nga nagbabagang uling ang inihalo rito, ano kayang lasa ng kaping ito? Malalaman natin yan mamaya. Samantala, kung kakaibang kape lang din naman ang pag-uusapan, hindi magpapahuli riyan ang Jacu Bird Coffee ng Brazil na itinuturing bilang isa sa mga pinakamahal na kape sa buong mundo. Ayon sa Reuters, ang presyo nito ay maaaring umabot sa halagang nasa $1,300 o mahigit 80,000 pesos per kilo. Grabe ang mahal, no? At alam nyo ba kung bakit mahal ito? Dahil ang coffee bean nito ay galing sa dumi ng Jacu bird. Paano ba ito ginagawa? Ang Jacu bird ay isang uri ng wild bird na native sa Brazil at hawig sa isang pheasant. Noong una, itinuturing ang ibong ito bilang matatakaw na peste na kumakain ng mahalagang pananim tulad na lang ng coffee cherries, lalo na ang hinog at dekalidad nitong bunga. Pero sa halip na ituring silang peste, nakita ng may-ari ng Camusin Farm na si Henrik Sloper ang potential ng mga Jacu bird. Ito'y matapos niyang matuklasan ang tungkol sa Kopi Luwak, isang mamahaling Indonesian coffee na gawa sa beans na nanggaling sa dumi ng civet o musang. Naisip niyang maaaring makatulong ang mga Jacu sa paggawa ng mas dekalidad na kape. At noong 2006 nga ay naisagawa ang unang produksyon ng Jacu Bird Coffee na ngayon ay kilalang kilala na. Ginagawa ang Jacu Bird Coffee sa natural na proseso kung saan ang mga Jacu Bird ay kumakain ng hinog na coffee cherries sa kagubatan. Pagkatapos nila itong kainin, dumadaan ang mga buto nito sa kanilang digestive system at inilalabas naman ito sa kanilang dumi. Sa kamano-manong kinokolekta ng mga local workers ang dumi ng ibon na naglalaman ng napakabihirang coffee beans. Pagkatapos ay hinuhugasan nila ito, tinatanggalan ng husk at iniro-roast. Ang digested coffee ay meron umanong natatanging lasa na parang mani at may bahagyang aftertaste na parang anis. Mayroon din daw na parang lasang kahawig ng buto ng apricot at truffle o iba pang ligaw na prutas na kinakain ng ibon. Ngunit safe kaya itong inumin? Bagamat galing sa dumi ng ibon, safe namang inumin ang Jacu Bird Coffee dahil nililinis, pinatutuyo, iniro-roast sa mataas na temperature upang maalis ang naiwang dumi o bakterya at dumaan din ito sa quality control para masigurong malinis at maayos ang produktong inyong mabibili. Ayon sa website ng Camusin, ang 1 kilogram ng Jacu Coffee ay nagkakahalaga ng nasa 1,530 Brazilian real o humigit kumulang 18,000 pesos sa ating pera depende sa palitan. Pero pagdating sa international market, ang ilang premium na klase ng Jacu Coffee ay umaabot sa hanggang $1,300 o mahigit sa 80,000 pesos per kilo. Napakamahal ng kaping ito dahil sa tatlong dahilan. Una, sobrang liit ng produksyon nito. Less than 2% lang ng kabuuang output ng farm, kaya't itinuturing itong rare. Pangalawa, wild ang mga Jacu birds. Malayang gumagala at protektado sila sa Brazil, kaya hindi sila pwedeng ikulong para sa proseso ng produksyon. At pangatlo, mabusisi at manual ang pagkuha ng coffee bean dahil kailangan pang hanapin at pulutin ang mga droppings sa forest area, kaya labor-intensive ito. Samantala, sa Yogyakarta, Indonesia, mayroon din silang natatanging kape na tinatawag na Kopi Diyos. Sa paggawa nito, karaniwang gumagamit sila ng matapang na black coffee mula sa finely ground Robusta beans. Ang kape ay nilalagyan ng nagbabagang charcoal o uling na kadalasan ay mula sa coconut shell o hardwood. Sinasabi ng mga tagahanga ng Kopi Diyos na ang uling ay nagpapalambot ng kapaitan at nagbibigay ng bahagyang mausok o toasted aroma sa kape. Paraan ito upang mabago ang flavor at posibleng mabawasan ang acidity ng kape. At
Pagdating sa lasa, sinasabi ng iba na parang ordinaryong kape lang ito, habang ang iba naman ay nakakatikim ng caramel-like at burnt sugar na lasa rito. Nakakatulong umano ang pag-inom nito kung sumasakit ang tiyan. Binabawasan din nito ang caffeine dahil sinisipsip ito ng uling. Gayunpaman, ang mga health benefits nito ay hindi pa talaga scientifically proven. Sa katunayan, ayon sa mga eksperto, ang normal na uling na ito ay maaaring kontaminado ng dumi at may nakalalasong kemikal na masama sa ating digestion. Kayo mga ka-awesome, kaya mo bang uminom ng kapeng galing sa dumi ng ibon o mas type mo ang kapeng hinaluan ng nagbabagang uling? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!